So ayan na po, transaction complete. 1,568.69 pesos has been successfully paid to loan account number from your MasterCard. Hi guys, good afternoon. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano natin babayaran ang ating home credit loan sa pamamagitan ng ating debit card. Visa card man yan guys or MasterCard. Kahit ano pong bangko guys ay pwede natin gamitin dito. Halimbawa po sa akin guys, ang gagamitin ko po ngayon sa pagbayad guys ay ang aking BPI debit card. At paalala lang po, kailangan po guys ay may sapat na laman ang ating account guys ha. At kailangan pong naka-turn on ang e-commerce access sa ating debit card. Kasi kapag naka-off po yan, ay hindi po yan pwedeng gamitin sa mga online payment. Kaya sundan nyo lang po ang video ito guys ha, dahil ituturo ko rin po sa inyo kung paano i-turn on yung e-commerce access lalong-lalo na sa mga BPI debit card users. Disclaimer lang po, ang video ito ay hindi po sponsored ng Home Credit guys ha. Kaya bago po tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick muna yung subscribe button na nasa baba at pakihit na rin yung bell para updated po kayo sa tuwing may bago akong tutorial videos na i-upload. Maraming salamat po. Now, let's go! Ito, panoorin nyo. So ngayon guys ay open na natin ang ating home credit account. So makikita natin guys ang halaga ng aking babayaran buwan-buwan, 1,523. So pangalawang bisis ko pa itong bayad sa aking installment guys na magdue ngayong November 3. So nag-advance payment po ako ng 4 days dahil October 30 pa po ngayon. So, patuloy po tayo. I-click lang natin itong Pay. Pick your preferred loan payment option. So, may pagpipilian po tayo dito guys kung saan natin gustong kunin ang ating ibabayad ngayon. Dito ba sa auto debit arrangement? Kailangan pa po itong i-set up guys. Or dito ba sa Pay Online? Or dito sa Pay Over the Counter? At dahil sa debit cards natin kukunin ang ating ibabayad ngayon, dito po tayo sa Pay Online and then i-click natin itong Pay Now. Enter amount to pay. At automatic na pong nakasulat ang ating monthly due dyan guys. I-click lang natin itong Continue. Debit cards. 3% fee. Pay with your debit card, Visa or MasterCard. So sa pagbayad ng ating home credit loan guys, gamit ang ating debit cards, ay may dagdag pong 3% sa ating babayaran. At ang 3% na yan guys ay manggaling po sa halaga ng ating monthly dues. So ngayon, bago po tayo makapagsimula, ay kailangan pa nating i-enroll ang ating debit card. I-click lang natin itong Add Card. Card enrollment. Your card provider will temporarily deduct a small token amount from your bank account to verify your card. Note, the amount will be reversed your bank account within 7 to 10 banking days. So, i-click lang natin itong Continue guys. Enter card details. So, isulat po natin dito guys ang ating card number, name of card, expiry date, at itong CVV or card verification value. Itong card number, name of card, and expiry date guys, ay makikita yan sa harapan ng ating debit card. At ito namang CVV ay makikita po yan sa likod ng ating debit card, sa gilid po ng ating signature. Pindutin lang natin ito guys para may guide po kayo kung saan po makikita ang CVV. So ayan po guys, dyan po nakalagay ang CVV. Yung may tatlong numero dyan, yan po ang kukopyahin natin.
At pagkatapos nating ma-fill upan lahat, i-click lang natin itong save. Please wait while transaction is being processed. So hihintayin po natin guys. Huwag muna daw nating i-refresh or i-back. Unable to process transaction. Please check if your mobile number is updated and your card is active and enabled for online use. So i-click na lang muna natin itong exit guys kapag ganito yung mag-pop up. So again, please wait while transaction is being processed. Do not press back or refresh the page. Oh no, card enrollment with home credit failed. So kapag ganito yung issue ng ating transaction guys, ay hindi pa po naka-turn on yung e-commerce access sa ating debit card. So ang dapat po nating gawin guys, sa mga BPI users dyan, ay i-open po natin ang ating BPI account or BPI app. I-exit muna natin itong home credit guys ha. Balikan na lang natin ito later kapag na-turn on na natin yung e-commerce access ng BPI. At ayan po, nandito na po tayo sa aking BPI account dashboard. I-click lang natin itong more. Itong may tatlong linya sa gilid. And then dito po tayo sa card management. I-click natin itong card control. And then, i-click natin itong my settings icon dito sa gilid, dito sa my debit card. And then, i-click po natin itong e-commerce access. At dapat nakakulay green po yan. One-time PIN. To proceed, a 6-digit code will be sent via SMS. So, i-click lang natin itong yes, send me a code. At dito po natin isulat yung 6-digit code na sinend ng BPI sa ating mobile number. And then, click natin itong confirm. At ayan po, naka-on na po ang ating e-commerce access. So ngayon guys, balikan natin yung ating home credit transaction. At i-fill upan natin ulit yung ating card details. And then, click natin itong save. At ayan po, processing na po. At ayan na po, okay na po siya. Payment authentication. So magsisend po ng OTP ang BPI doon po sa ating mobile number. At dito po natin isusulat ang 6-digit verification code. And then i-click natin itong continue. Review payment. So, i-double check muna natin yung payment details guys. You are about to pay. So, ito na po yung aking loan account number. At ito na po ang aking card details. Pwede po nating i-change ito guys kung nagbago ang ating isip. I-click lang natin itong change payment option kung sakaling nagbago ang ating isip. So, ito na po yung payment summary. Ito po ang aking subtotal or ang aking monthly dues. At ito na po yung aking service fee guys or processing fee.
At ito na po yung 3% sa 1,523 na aking monthly due. 45.69. At ito na po ang aking total amount na babayaran. 1,568.69. So ngayon, kapag okay na po, i-click lang natin itong confirm payment. So ayan na po, transaction complete. 1,568.69 pesos has been successfully paid to loan account number from your MasterCard. So i-click lang natin itong done guys para makita po natin kung na-credit na ba yung binayad natin. So ito na po yung ating loan details guys. Bayad na po tayo sa aking due date sa November 3. So ngayong December 3 na naman ang aking susunod na due date. So ganun lang po kadali guys. Salamat sa pagsubaybay. At sana may natutunan po kayo guys. At para sa iba ko pa pong mga tutorial videos about home credit na na-upload ko na, pakiclick na lang yung mga link na nasa description area. At huwag pong kalimutang i-like ang video ito kung nagustuhan nyo at pakishare na rin po sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, feel free to write down your questions below. So yun lang po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye!